Hello guys and welcome back po to Tarot Page Philippines. So, this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, at Rising sign na Leo. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung hindi nyo po alam kung ano po yung Sun, Moon, at Rising sign nyo po, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. And remember that the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. And meron na po tayo pala extended reading kung saan mas malalim na po yung ating readings at tinutuloy po natin yung ibang mga message ng cards para magkaroon kayo ng access sa exclusive videos na to at iba pong mga benefits. I-click nyo lang po yung join button sa baba. And also for private readings and spellworks po, pwede nyo po kayo message sa Facebook page natin. The link is in the description below. And for sa gusto po magbigay ng donation, you can use the thanks button sa baba. Okay, so i-check natin. Leo, how are you? So we have here is the Page of Swords and Truth Be Told. Ayun na, may mga malalaman ka talaga. Pero ito yung ano kasi, may mga dumarating na sa'yo na mga news, mga balita, mga sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ginawa ni ganito, ito yung reaction ni ganyan. It is something na hindi pa siya buo yung dumarating sa'yo. Hindi pa siya kompleto, hindi pa siya well-defined. The cards are saying na kalma ka lang. Alamin mo yung buo. Sabi nga nila there's always two sides of the story. Laging merong dagdag na kwento or iba pang mga kwento. So, ito na yung moment na pinapaala sa'yo ng cards that it is a good time that you try to understand ano ba yung talagang punot dulo naman nangyari. Ano ba talaga yung sinasabi? What was the, hindi lang yung exact words na sinabi, paano ba ito sinabi? What was the situation? Ano ba yung emotion? Ano ba yung dumating doon sa taong yun? Kaya nasabi niya yun. Kasi we cannot neglect the fact na baka mamaya may dagdag bawas yan. Diba? Uso-uso pa naman yan sa mga tao sa paligid natin. So, with yung dalawang card na to, it's advising na kalma mo lang. Try to, minsan kasi mas malalaman mo pa yung mga bagay-bagay. Mas nagkakaroon ka ng additional details kapag hinayaan mo lang mag-flow. Kung baga meron ka ng idea, don't let them know na meron kang idea. Kasi, what's crossing you? We have here is the Queen of Swords tsaka Soulmates. You're just concerned with those people kasi, kumbaga, andoon na gusto mo sana maitama yon as early as possible. Pero kasi timing is very important eh. Not to mention sa timing is andoon na yung sasabihin mo o yung ipapaalam mo sabihin natin kompleto, may resibo ka, andoon na ipinaalam mo na talaga lahat. Or andoon na hindi na kahit na sabihin na mag-rebuttal sila, andoon na meron kang ibibigay na parang hindi, ito yung documentation niya. Ito yung sinabi at ito din yung mga mga screenshots. So, it is ano yung nag-stop sa'yo eh. Yun yung nag-hold sa'yo na para alamin mo yung buong totoo. It's because you're really concerned. Well, if you're really concerned, andoon na you will give them the whole reality. Hindi, kumbaga sa pagkain, hindi ka naman siguro mag-serve ng adobo, tapos, okay, mamaya na lang idadagdag yung baboy, nasa raw muna. Di ba? Parang ang awkward naman. Parang sa muna, mamaya-maya, ito na yung baboy, o mamaya yung patatas later naman, tsaka yung bawang. So, build it, complete it, yun yung kailangan mo. Parang sa work din, di ba? You will not provide a report sa boss mo na hindi kompleto, hindi process na maayos yung mga bagay-bagay. Okay? What is your desire ba? So we have here is the High Priestess and Round and Round. Actually, pangalawang recording ko na to kasi ang laki ng mali ko kanina. And ang weird lang kasi this is the same card na nasa discard card mo kanina. So,
there are a lot of cycles that you would like to break, Leo. May mga cycles ka na gusto mo talagang i-shake up. May mga cycles ka na gusto mo talagang bigyan ng end. And on top of that, andoon na, with sabi nga ng High Priestess, meron kang mga bagay na gusto mong i-let go. Kumbaga, ano may umay factor na na kailangan mo nang magkaroon ng something, sabi nga Isabella, something new. It may not be proportional, sabi nga natin, may be proportional, but it's beautiful and it's mine. Tapos yung parang tanong mo, ano pa ba? What else can I do? What else? Ano pa ba? Yun yung ano mo, parang, ano pa ba yung next? What's next? Nag-hunger ka, Leo, ng new things in life. Nagkakaroon ka ng desire to expand, nagkakaroon ka ng desire to aim higher. And that is a good sign. Kaya may mga iba sa inyo para hindi kayo mapakali. Yung naranasan nyo na ba yung parang nag-crave kayo sa food, pero parang hindi mo alam kung ano yung gusto mong kainin. Ganun yung cravings mo You're craving for new life. You're craving for additional things to happen. Kung sabihin natin ang breakfast mo araw-araw ay puro oatmeal. Diba pwede mag-champurado, pandesal naman. Tapos scrambled eggs. Ganun. So, yun yung wish mo ngayon. And I will not be surprised na ibibigay sa ito ng universe. Now, ang foundation we have here, the Ace of Cups and time for a nap. Well, ito yan, parang andun na you got involved a lot with people. You got to involve sa mga tao before. Na andoon na you need to learn na to also take it slowly. Pero andun, tama naman na nagbi-build tayo ng connections, friendship, good relationship, professional man yan, with a lot of people. Pero andun yung point na kailangan mo din bigyan ng attention yung mga bagay na kailangan mong gawin. Siguro yung mga sabihin natin na work-related, business-related, focus on it as well. Give chance for it to happen. Give chance for it na mag-bloom yung mga ideas mo din in the past. And andun din na you were, as a Leo, you're driven by creativity you're driven by arts. So, pinapala din sa'yo ng cards na to na you need to go back to your first love, and that is the arts. Kung ano man siya, it could be music, it could be something to do with your hands, or anything performing arts ba siya. Go back. Ito yung foundation mo. This is who you are And yun yung nagdadala sa'yo na, yun yung parang stress reliever mo kasi din dati. So, alam mo sama, nabalik-balikan din yun. Because in the past, we have here is the Page of Cups and the by the book. Ayun nga. Siguro, andun yung part din kaya naging creative ka. A lot of you guys who are constrained na parang ang hirap maging, yun nga, parang si Isabella, na yun sa Encanto, na kailangan perfect lagi siya. Yung tatawag siya, the perfect golden child. Na parang kung ano yung sabihin, kailangan ganito, dapat blooming siya lagi, dapat maganda yung hair niya, dapat yung magiging partner niya is ganito, ganyan. Parang wala na siyang room for mistakes, wala na siyang room to explore, to enjoy, o ilabas kung sino man talaga siya, ano ba yung mga tina-target niya sa life niya. So, ang dami sa inyo na gano'n na constrain yung emotions. That's why, siguro kung mapapanood niyo yung movie na yun, medyo makaka-relate ka sa character ni Isabella. Na, tapos pag, alam mo yung parang konting mali lang ni Isabella doon, nag-express siya ng sarili niya, parang bila siya na-condemn na ang sama-sama na niyang anak. Yan. Now, your possible future is we have here is the Three of Wands and Here and Now. Well, since andito rin sa part na you are in the planning stage na iyong life, andun ka sa part na you are mapping out ano ba yung mga bagay na magpo-pull sa'yo to a better you, stay where you, mag-stay ka pa kung nasan ka. Pero,
with the promise kasi ng Three of Wands na you are looking forward eh. Parang nag-anticipate ka. Instead na ayong iba kasi kapag naghihintay, di ba, naiinip. Imbes na basta yung oras mo, naiinip, ang gagawin mo dito, nakikita ko, you will find ways na maghanap ka ng pwedeng yung patayin yung oras para sa isang makabuluhan na bagay. Pwedeng, yun nga, babalikan mo yung dati mong passions with regards to arts. And, ano din na, alam mo na may part yun na you will also try to learn from other people and understand yung mga sinasabi nila. So, it is something na very relevant para sa'yo. Talagang, ano to, as a planning stage ka. Yung tanong natin guys na kung nakaka-resonate kayo sa reading, we have our extended readings. Para magkaroon kayo ng access po doon at sa ibang mga benefits and perks, i-click nyo lang po yung join button sa baba. So, exclusive videos yun para sa mga members. Now, your physical environment, we have here the Judgment and No Place Like Home. Ayan. Ayan. Something lost. Ayan. Well, with your physical environment, it's literally time na maglinis sa bahay. It's a literal time na i-segregate mo na yung mga gamit mo. Kasi hindi ako magtataka na there will be some movements na mangyayari later on. And andun din na house cleaning kasi gagawin mo dito eh. Physical house cleaning eh. May mga, ang dami mo na na-accumulate na mga bagay na hindi naman na siya hindi ka naman na nagbe-benefit doon. Mostly kasi dito, kaya siya nasa'yo. It's for, sentimental values na lang eh. So, the cards are saying na it's time that you let go of them. And, sabi nga eh, pangit yung term na naisip ko, pero yun yung pinakamalapit eh. Ang basura mo ay kayamanan para sa iba. It's time that you pass on some of those things to other people para mapakinabangan nila. And maganda nito kasi, yes, andoon na may sentimental value man and you're letting go of it. Pero at the end of the day, you are blessing other people. At hindi papayag naman ng universe na as you bless people, hindi ka i-bless. What goes around comes around. Kung anong tinapong mo, babalik sa'yo. So it's time that you start literally cleaning your house and removing any of the items na hindi naman na nagbe-benefit or sabihin natin, graduate ka na mula doon. And you will notice na talagang yun yung magdadagdag ng spark of creativity in you. Magdadagdag siya ng for you to be able to let go and be better. Kumbaga, magiging Isabella 2.0 ka. Now, your emotion environment we have here is the Ace of Swords and a change in the wind. Well, ando lang talaga na medyo magkakaroon kayo ng, well, when it comes, very specific siya, change in the wind. Ando talaga na, you will experience some emotional changes na rin. And this is how yung changes na to towards other people. Yung mga tipong, dati, as much as possible is iniintindi mo yung characteristics sa isang taong to, you're trying to help. Pero ngayon, andun na ay, let go ka na, ayoko na, nakakapagod na. Yung mga limits mo, yung mga boundaries mo, biglang lalabas na. Yung mga moments na parang, actually nagsisimula din ba sa inyo eh. Yung mga moments na parang, this is the end, ito na yung parang last chance mo na. So dati, ang dami mong last chance eh. Kasi nanghihinayang ka. Now, that last chance is literally the last chance na. And I'm seeing here na you will not even entertain. May mga iba kasi na parang, pangit man ang term ko, pero stupidity na yung mga questions, yung mga concern. Yung mga sinasabi, mga nonsense na. Mga nancy. Ayun na. Talagang iba-bluff mo na rin. Ando na, besides the physical cleansing ng house mo, you will also have that emotional cleansing na. Kasi part to ng protecting doon yung inner peace mo eh. Part ito ng protecting mo yung sarili mo. And andun din na nanghihinayang ka, a part of you sa nanghihinayang na siguro ko sa iba ko ininvest yung oras ko, baka mamaya mas appreciate pa nila, mas maganda yung naging result.
hindi ganito. So, ano yung point na you are in the process of reserving those precious health na gusto mo ipasa sa mga tao na masabi natin deserving talaga. Your hopes and your fears is the Page of Pentacles and community. Uy, iba sa inyo, longing for a family. Well, having a family does not mean na kailangan magkaanak ka. Not all the time. Families where you feel love, you feel accepted, you are also disciplined. Families also where you feel that you are being understood. So it could be the family that you're looking for or yung hino-hope mo is hindi siya biological family. It could be someone who could be there for you. And andoon din na friendship is also a family. So, may mga bagay din na parang you're hoping na maayos ulit in the past with some of your friends. And andoon na this time, you make sure na pareho kayo nagkakaintindihan. Kumbaga, ano na kayo sa parehong pahina na alam nyo na yung mga limitations and alam nyo na yung mga dapat at hindi dapat. And so in here din sa hopes and fears mo, one thing kasi when it comes to your hoping is that you could start sa isa pang possible another source of income. Pero hindi mo pa alam kung saan mo to sisimulan. So, the universe is saying na why not go ahead and look back yun nga. Doon ka sa kung saan ka sa creative side mo, sa arts mo, kasi it can help para magkaroon ka ng dagdag na finances. Kasi mas masarap pagkakitaan ng isang bagay, lalo na kapag masaya ka sa ginagawa mo. Diba? Your possible future, we have here the Ten of Swords and to be fair. Well, hindi naman kita masisisi na andoon na meron na may mga i-execute kang plans before at hindi mo na iisipin muna how others will react, how others will feel. Kasi ang magiging point mo dito. Sila ba naging concerned sila sa naging effect sa akin ng decisions and actions nila? So, andun yung point na hindi ko sinasabing selfish ka. It's just that andoon na mas pinipili mo yung yung self-protection mo. And tama din naman yun. Kasi, what I'm seeing here din sa cards, pag may nangyayaring kabulastugan, may nangyayaring hindi maganda, sino ba yung unang naghahanap ng way para maayos? Hindi ba ikaw din? So, technically, hindi mo na dapat iniisip yun eh. Hindi ka na nga dapat na-stress dun eh. Pero, siguro, naging mapagmahal ka lang. And you try to fix them. You try to intervene. Pero that will stop. That will stop very soon. So, guys, tandaan natin yung mga readings natin. Meron, are for guidance purposes. You have your free will. Use it wisely. And kung bago kayo, subscribe, like, and share this video. And also, we have tayong cards for your extended reading. Kung gusto nyo malaman po yung additional readings po and messages, actually may time frames ako nakikita din from the cards. I-click nyo lang po yung join button sa baba para magkaroon kayo ng access kahit pati sa mga perks natin. And also guys, for private readings and spell works, message me my Facebook page. Link is in the description below. For donation, you can use the thanks button, yung heart sa baba. So maraming salamat, Leo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you in our extended readings. Mula po dito sa Dominican Hill in Baguio, kasama po si Mikay Noodles. You have a great day and I'll see you very soon.